Ayoko to yung pwede lang, pero parang it's a message also na artista kami, pero ang dami nakakalimot na nasasaktan din kami, di ba? Gumulantang ngayong araw ng Biyernes, May 10, 2024, ang balitang pagsampa ng reklamo ng mag-asawang Sharon Cuneta at dating Senador Kiko Pangilinan sa Makati City Prosecutor's Office laban sa showbiz columnist na si Christy Fermin para sa kasong libelo. Sa panayam sa mag-asawa ng media, idinetali nila ang nilalaman ng isinumite nilang sworn affidavit. Ayon sa dating senador ay nakapagdesisyon na nilang magsampa ng reklamo dahil sa mapanirang salita at akusasyon ng kolumnista patungkol sa kanilang pamilya, na inilalabas sa online program ni Christy at mga post nito sa Facebook. Pagbibigay diin ni Kiko Pangilinan na karapatan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, lalo ang kanilang pamilya, laban sa mapanirang pahayag ni Christy Fermin. Public figure man silang maituturing, ngunit mayroon din silang karapatan. Marami raw ang nagsasabi na dahil sa public figure sila, kaya dapat ay tiisin na lang nila ang kasinungalingan at paninira ng kolumnista. Hindi raw ito ang kaso, sapagkat mayroon din silang pribadong karapatan, lalo na kung ang mga bagay ay hindi nasaklaw ng pampublikong interes. Ibig raw sabihin na personal at usaping pamilya ito kaya sila nagsampa ng reklamo. Kasinungalingan raw ang pinapakalat para sumikat at dumami ang views. Hindi raw ito tama kaya ito ang dahilan na nais na nila itong matigil. Naniniwala naman si megastar Sharon Cuneta na nayurakan ang kanyang pagkatao sa ginawa umanong paninira ni Christy Fermin online. Hindi lamang raw personal ang pag-atake sa kanya, maging ang kanyang mga anak ay nadamay at ang relasyon nila ni Kiko. Inamin ni Sharon na naapektuhan na ang kanyang mga anak at kanilang pamilya. May mga gabi rin na hindi siya nakatulog dahil pakiramdam niya kahit na hindi totoo ay merong maniniwala sa mga nakapanood. Sa loob ng 46 na taon niya sa industriya, ay 2 tao pa lamang raw ang kanyang inirereklamo sapagkat hindi siya mahilig sa kaso. Kung pwede nga lang raw na hindi sampahan, subalit madalas na ang tirada sa kanya at walang basehan. Okay lang raw yung mga opinyon, ngunit yung mga below the belt na ang hindi okay. Pagbubunyag pa ng megastar ay noong 18 taon pa lamang siya, ay nagsimula ng maglabas ng malisyosong balita tungkol sa kanya ang kolumnista, ngunit siya ay nagtimpi. 40 years na raw ang nagdaan na wala siyang ginawang hakbang kaya nagpatong-patong na. Dagdag pa niya ay sa lahat ng pagkakataong siniraan siya ni Christy, ay ni isang beses raw, ay hindi siya nito nilapitan para makuha ang kanyang panig. Sa katunayan ay siya pa raw noong 2021 ang lumapit kay Christy upang makipagkaibigan at makipag-ayos. 7 taon raw ang nag-udyok sa kanya para tuluyan ng magsampa ng reklamo dahil sa kaunting balita tungkol sa kanilang pamilya ay kaagad silang hinuhusgahan at hindi man lang tinatanong. Sa huli ay nagpaabot ng mensahe si megastar para kay Christy Fermin. Anya ay hindi niya kailanman kukonsintihin ang walang katarungan at hindi siya papayag na saktan ng isang tao ang kanyang mga mahal sa buhay. Mensahe niya na lahat tayo ay tao at mayroong karapatan. Kapag sinira raw ang pangalan na pinaghirapan ng isang tao, ay para na rin itong pinatay ang taong iyon.